Lieutenant, hingi lang po kami ng update. Dito po sa isinampang kaso na dito sa 15 anyos na suspect, ano pong mga kasong isinampa dun sa bata? Ay, yung na-file po na kaso dun sa 15 years old natin is 3 counts of murder, 3 counts of frustrated murder, at saka multiple counts of serious physical injuries po. Okay po. At yung pong 14 years old na suspect, since considering under the juvenile justice law nga po, iba po ang proseso dun sa 15 years old and below, nasaan na Yes po po. yung 14 anyos sa ngayon? Nandun na po nitong dalawa, silang dalawa, yung finorward po namin, under the custody na po sila ngayon sa DSWD. Magkaibang area po ba nandoon yung dalawang bata or same DSWD area po? Same area po. Yun, okay. Wala pa po ito sa bahay Pag-asa, hindi pa po doon dinadala mismo, Lieutenant? Doon po ito sa Regional Rehabilitation for Youth sa Tanawan, Leyte po. Yun po yung doon po dinadala yung mga batang mga CICL na tulad nila. Gaano po katagal, Lieutenant, yun pong ilalagi ng mga bata dito kung sakali man? Sino pong mag-a-assess noon? Hindi po natin masasabi kung gaano katagal at ang mag-a-assess po sa kanila ay ang ating pong DSWD. Oo, kasi meron pong kaukulan pong panuntunan nga ito, no? Hango po sa batas. Ang tanong lang po ngayon siguro, Teniente, yung pong gadget na hawak ng mga bata, nasaan ito ngayon at kailangan pa ho ba ng subpina bago ito mabuksan o magamit? Nandoon po ito sa mayroon pong na-recover yung Station 1, Police Station 1, nandoon po ito sa kanila. And hindi pa po natin ma-confirm pero most probably magko-coordinate ito sila sa Regional Anti-Cybercrime Unit natin para po masilip o makita yung cellphone na na-recover ng mga kapulisan natin sa Station 1. Opo. Teniente, yun hong kumakalat ngayon sa social media ng mga screenshot nung exchange, yung conversation allegedly nitong mga batang ito. Hindi pa nako-confirm talaga yung kung saan nila galing ito? O ito yung kanilang telepono? Hindi pa po, sir. Yun po ang iniimbestigahan din ng RACO natin as to the veracity ng mga kumakalat na mga convo ng mga allegedly kabataan na yan. Okay. Ma'am, kung marapati lang po ninyo, no? If you can answer. If not, we will respect that. Yun hong interview sa dalawang bata, yun ho bang 15 anyos nagsabi na alam niya yung ginawa niya? Hindi ko po mako-confirm yan, sir, kasi hindi ko naman po na kung nakita man po or nabasa natin kung mga sa postings lang hindi ko po ma-confirm yan. Unless po personal nating narinig yung bata na nagsabi talaga ng ganyan. Oo. Kasi yung pong nasa mga balita ngayon, umano ay isang beses lang nagpaputok itong 15 anyos, si Rod. Tama po, no? Dahil yung kanyang barel, yung na-recover na barel, 6-shooter siya na di bola, isa lang po ang, kumbaga, naiputok. Kumpirmado po yon. Based doon sa na-recover na revolver, sir, na may nakalagay pa na 5 bala at isang na-dispense, nagko-coincide naman po sa mga lumalabas at sa allegation na isa lang yung pinotok niya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.